Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin kung nasaan na nga ba ang tunay na or ang original na kopya ng Biblia. So, sabi rito sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, sabi rito, "Above all, you must understand that no one prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. Of things, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, through human, spoke from God as they were carried along the Holy Spirit." So sa Tagalog, una sa lahat, dapat ninyong malaman na wala ang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating at kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So sinasabi rito na yun nga na yung mga nakasulat sa Biblia or yung mga taong nagsulat ng Biblia rather ay hindi sila mismo yung nagsulat na yun. Kumbaga, sabi nito, inudyukan lamang sila ng Espiritu Santo para isulat yung Biblia or isulat yung mga nakapalagay sa Biblia. So, punta tayo sa unang teaching, sabi rito, the original copy is inspired by God. So, ayun nga, gaya ng sabi ko, Espiritu Santong nag-udyok sa mga tao, kina Peter, kina Paul, kina kung sino-sino man yung mga nakalagay doon sa Biblia or mga author ng Biblia. Kumbaga Espiritu Santo ang gumalaw para isulat ng mga taong iyon yung Biblia, or Espiritu Santo ang gumalaw ang dahilan kung bakit sinulat ng mga propeta yung Biblia. So punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, the original copy of the Bible is lost. So, nasaan na nga ba yung totoong Biblia? Na yung yung papel na ginamit ng mga propeta, yung papel na sinulatan nila Pedro, nila Juan, wala na. Nawala na. Kumbaga, nabaon na or napunit na, something ganon. Pero yun nga, wala na sila dito, wala na yung mga original na copy ngayon, pero possible na ma-discover dahil meron tayong mga archaeologists na naguhukay ng hukay and malay mo, pagdating ng panahon, mahukay nila yung totoong scripture, yung mga totoong kasulatan. And yun, balik tayo sa tanong, nasaan na yung original na kopya ng Biblia? Yun na nga, wala na. So sa ikatlong teaching ang sabi rito, the modern Bible is still in God's Word. So ibig sabihin ba porket wala na yung original na Biblia or yung original na sinulat o yung original na libro ng Biblia, ibig sabihin yung mga Biblia ngayon wala nang kwenta? So hindi, mali yun. So kumbaga sabi rito, the modern Bible is still in God's Word, I mean. So yun nga, yung Bible, yung mga salita ay hiningahan ng Diyos. So kumbaga meron pa rin yan, meron pa ring parte yung Espiritu Santo doon sa mga sa mga Biblia ngayon, dahil yun nga ginagamit yun sa tama, ginagamit yun sa pag-i-spread ng salita ng Diyos, ganon. And yun, yung mga Biblia ngayon ay yun pa rin naman yung salita ng Diyos. So punta tayo sa application para natin to may apply sa ating mga buhay. Sabi rito, trust that God preserves His Word. So pagkatiwalaan natin na hindi na mawawala yung salita ng Diyos, pagkatiwalaan natin na yung salita niya ay na-preserve. Kumbaga, hindi dahil matagal na yung sulat na yun, matagal na yung Biblia na yan, ay wala nang saysay, wala nang kwenta. Mali yun. So kumbaga, pagkatiwalaan natin na ang Diyos ay pre-preserve niya yung kanyang salita, nang sa ganun habang buhay ay totoo, habang buhay ay maging
maging basehan natin, gano'n. Kumbaga, punta tayo sa ikalawang application ng sabi nito is study the Bible as much as you can. So yun na nga, dahil nga ang Biblia ay powered by the Holy Spirit. So yun, kailangan natin pag-aralan yun araw-araw. Kailangan natin itong basahin araw-araw, dahil yun nga, ito unang-una, ito ay salita ng Diyos. Unang-una, ito ay tumutulong sa atin para mas makilala natin ang Panginoong Diyos. So, study the Bible as much as you can. Sa ikatlong application na sabi nito, build your life on the Word of God. So, mamuhay tayo sa doktrina, mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Kumbaga, yung pang-araw-araw na binubuhay natin, yung pang-araw na ginagawa natin, ay ialay natin sa Panginoon. Gawin natin na bilang pagsunod sa katuruan niya. So, yun lamang po. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.